malaking kabalintunaan na ginagawa ng pamahalaan. Pinipigil nila ang ating mga rallies dahil ayaw nga nila malaman ng sambayan ng Pilipino ang katotohanan. Balikan natin itong issue sa South China Sea. Pag kayo'y nagbabasa ng pahayagan o nakikinig doon sa media na influence by the Americans, parang mamayang gabi ay magsisimula na ang digmaan kung hindi pa man nagsisimula. Because they're pushing the agenda of the United States. Hindi interes ng Pilipino makipagdigma. Unang-una, hindi pa tayo nakakabangon sa bangungot na dulot ng World War II 80 years ago. Mahirap pa rin tayo. Mahirap pa rin ang Pilipino. Yung nagsasabing mahirap sila noon, hanggang ngayon mahirap sila. Hindi nag-improve ang kanilang kabuhayan considering that yung World War II happened 80 years ago. And here we are today, 2024. Nag-uusap na naman tayo ng digmaan kalaban ang higante, ang superpower at nuclear armed China. Meron ba tayong away sa China? Meron tayong hindi pagkakaunawaan pagdating sa iba't ibang claims dyan sa South China Sea. Pero mas maraming claim ang Vietnam kesa sa Pilipinas. Ang Pilipinas, I think we only have 9. Ang Vietnam, I think they have more than 20. Bakit hindi nakikipag-away ang Vietnam sa China? Ang Japan may claim. Ang Malaysia may claim. Pero walang nagtutulak ng digmaan sa mga ito. Bakit? Sapagkat yung mga leaders ng bansang nabanggit na merong claim din dyan sa South China Sea, malinaw sa kanila na ang kanilang foreign policy ay nakasentro doon sa kanilang tinatawag na national interest. Ang Pilipinas ngayon, isinusulong ang foreign policy hindi national interest ng Pilipino, kundi ang national interest ng bansang Amerikano. Wala tayong diferensya supposedly with the Americans. Mahal natin yan. Nakipagdigma sa atin yan ng World War II. Nakipaglaban shoulder to shoulder. Dumanak ang dugo, magkakasabay, Amerikano at Pilipino. Lumaban yan. At salamat sa kanilang tulong. Pero hindi ibig sabihin at hindi dapat mga hulugan na sunod-sunuran ang Pilipino sa Amerikano. Magagaling po tayong mga Pilipino. Kaya kahit na 80 years ago na yung World War II, kahit paano, we're still afloat somehow. Pero hindi bumubuti ang buhay. Ang bumubuti lang ang buhay ay yung mga politikong kupit ng kupit sa kaban ng taong bayan. Itong nangyayari sa South China Sea, hindi natin kayang makipagdigma. Hindi natin kakayanin. At hindi dahil meron akong defeatist attitude. Hindi. That is reality. I'm just being realistic. Hindi natin linyada yung gera. Makipag-usap tayo. Nasa pahayagan, meron daw tayong sundalo na naagrabyado at naputulan ng daliri. Talaga namang dapat kondinahin kung anuman ang ginawa ng tropa ng China, whether that is the China militia or the Chinese Coast Guard. Kung ano man yan, hindi dapat yung ginawa sapagkat minasaktan ng Pilipino. Kaya lang kung titingnan natin mabuti, ano ba story ng ng South China Sea na yan? Bakit ba nawala sa atin yung Scarborough Shoal? Ito yung isang inconvenient truth na itinatago sa ating Amerikano. Nawala sa atin yung Scarborough Shoal nung panahon ni Noynoy Aquino. Nung nagpadala siya ng gray ship o yung tinatawag nating Navy ship. Yan, kahit yung pinagbibida nila na desisyon ng tribunal, sinabi na yung lugar na yan ay traditional fishing grounds na mga claimants. Kasama na Taiwan, kasama na Vietnam, Malaysia, Pilipinas, China. Traditional fishing ground. Meaning, panahon pa
ni Mahoma, nangingisda na yung mga bansang yan dyan. So wag natin pasukan, wag nating imilitarize. Minilitarize nung panahon ni Noynoy Aquino. Nagkaroon ng standoff. Na uto-uto ng Amerikano si dating Pangulong Noynoy Aquino. Tinatago nila ito dahil bulilyaso eh. Ang payo sa kanila ng White House, sabayang pag-atras ng mga gray ship, ng Navy ship. Na ang katotohanan, hindi pa inaaprubahan ng Beijing, ng China. So inuto-uto yung ating gobyerno na nagpauto naman. Inatras yung ating Navy ship. Hindi na umalis yung China. Nawalan tayo ng bahagi ng ating teritoryo natin nung panahon ni Noynoy Aquino nang hindi tayo dumaraan sa isang digmaan. So, ito yung inconvenient truth na tinatago sa atin ng Amerikano. Sinusubo nila ngayon tayo sa bingit ng digmaan. Interest ba natin ito? Hindi. Interest ng Amerikano to. They want to remain the world, they want to remain the only influence dito sa Indo-Pacific region. Natatakot sila sa China. Gusto nilang mapanatili ang kanilang impluensya dito sa bahagi na ito ng mundo. Wala naman silang nasasakupan dito. Wala naman silang teritoryo dito. Wala silang claim dito. Dapat tayo, ang isinusulong natin, yung daan ng diplomasya. Makipag-usap tayo. Yung nangyari sa ating sundalo na naputulan ng daliri, talaga naman, we have to condemn that. Kaya lang, bakit tayo umabot sa ganun? Tayo ba ang prinobok o tayo ang nagpo-provoke? Dapat maghihinahon tayo. Pag-aralan natin mabuti, wag natin sundin yung naratibo ng Amerikano. Maniwala ho kayo, pagka sumiklab ang digmaan between China and the Philippines, hindi tayo tutulungan ng Amerikano. Bibigyan tayo ng armas niyan, pero bahala kayo sa buhay nyo. Have we not learned sa mga ginawa nilang ganyan at sa mga sinira at ginulo nilang bansa? Naririnig ko yung Ukraine. Bigay sila ng bigay ng armas. Nauupos na nga, mahigit kalahating milyong Ukrainians na ang namamatay. Huwag na natin pag-usapan yung edad. Ang daming bata na ang namatay. At marami pa ang mamamatay. Yan ba ang gusto nating mangyari sa Pilipinas? Handa ba tayo makipagdigma at mamatayan ng milyon-milyong Pilipino? Yung sundalong na disgrasya, ginagamit lang silang laruan. Ginagamit lang silang pawn ng nagpapagamit na administrasyon sa mga Amerikano. O ngayon, may nasaktang Pilipino. Anong gagawin ng gobyerno? Umabot na tayo sa sukdulan. Anong gagawin ng gobyerno? Magdedeklara sila ng giyera? Magsasalita na kinukundina ang China. Ilang beses yun ang kinundina. Ang problema, yung mga nagtatapang-tapangan na sa loob lang ng air-conditioned offices nila. Utos lang ng utos. Ang kawawa yung mga sundalo natin na nasa front line. Madali mag-utos when you're 1,000 kilometers away from the scene of the action. Why don't they go there? Why don't they board the vessel, whether it be a civilian vessel or the Navy vessel? Sila ang mamuno. Lumabas sila sa comfort of their air-conditioned offices, sila mamuno. Nung resupply and rotation mission, sila mamuno. Hindi ko sinasabing hindi natin dapat bigyan ng supply yung nandoon sa BRP Sierra Madre. Dapat tao yun, atin yun, Pilipino yun. Pero hindi tayo dapat makipagkiskisan sa bansang China. Hindi natin kaya. Huwag tayong magpauto-uto sa interes ng Amerikano. Bibitawan tayo niyan. Bakit ba naging popular yung salitang I shall return? Ibig sabihin, hindi tayo priority. Tatapusin ko muna yung digmaan doon sa Europa. Babalikan kita. Bala muna kayo dyan. It's popular. Kasi ganun talaga eh. Kung sino yung nagtagumpay, siya ang susulat ng kasaysayan. So, naging popular yung I shall return. Bakit mo muna kami iniwan? Hinuli mo kami.
Nung nagkamatayan na, yung higit kumulang 1 milyong Pilipino, nung World War II, tsaka bumalik. Is it because Europe is more important than the Philippines? Yun ang dapat nating pag-isipan. Huwag tayong papayag. Kaya rin nandirito ang hakbang ng maisog. Because they are violating the Constitution. Article 2, Section 2 of the Constitution is very explicit that the Philippines renounces war as an instrument of foreign policy. Sa ating saligang batas, walang puwang ang digmaan. And yet, yan ang itinutulak ng ating pamahalaan. Is not that a violation of our Constitution? Article 2, Section 7, that the Philippines shall pursue an independent foreign policy, not an American-dictated foreign policy, taking into consideration national territory, ating sovereign territory, ang ating sariling pagkakalinlan. Malinaw sa saligang batas yan. Kaninong interes na ba ang isinusulong ng gobyerno? Interes pa ba yan ng Pilipino o ng ating mga kaibigan at aliado, our oldest treaty ally, ang Estados Unidos? I have my siblings in America. May mga kapatid ho ako ron. And America has been very good to them. Walang debate ron. I've been to New York. At doon, malaya tayong nakapagpahayag noong Independence Day celebration kasama ang ating mga kababayan. Subalit, ibang usapan na. Pagsisirain mo na yung bansa natin, pagsisirain mo na yung Pilipinas, pagdadalin mo na yung Pilipinas sa digmaan. Maraming mamamatay, hindi tayo handa ron. Ngayon, yung mga ayaw, pakinggan yung ating panawagan na no to war, bakit hindi sila mauna at sila yung nandoon sa frontline? Kesa yung mga kaawa-awa nating sundalo ang nagagamit, baka mamatay pa yan, ang napuputulan ng daliri. Of course, iba rin naman ang disiplina ng sundalo. Susunod lang yan, bawal magsalita yan, bawal magreklamo. But still, you cannot play and you do not toy around with the lives of any Filipino. Huwag nating paglaruan. Hindi tayo handa. Imagine ninyo yung Ukraine. Imagine din ninyo yung digmaan ng Israel at Hamas. Pag dumating yung panahon na pinipigilan ng hakbang ng maisog, itong ating no to war advocacy, mas madali nating mapigilan kung pakikinggan tayo ng pamahalaan. Mas mahirap pigilan ang isang digmaang nagsimula na. Kasi papasok na dyan yung amor. Papasok na dyan yung sino tama't mali. Papasok na dyan yung distraction. Papasok na dyan yung mga namatayan. Mas mahirap mong awatin yun. Kaya tayong mga Pilipino ngayon dapat magbigkis-bigkis at pigilan natin na mapunta tayo doon sa direksyon ng administrasyon ni Bongbong Marcos na magkaroon ng armadong sigalot laban sa China. Hindi inosente China. Marami silang pagkakamali, pero hindi gera ang sagot. There is only one avenue left. Yan yung diplomatikong solusyon. Baka may magsasabi, ikaw naman panay ka diplomatiko, takot ka ba? Di ako takot. Kaya lang, kaya ba natin makipagdigmaan? Kung kaya natin, may nasaktan ng Pilipino, ang dami nilang sinasabi prior sa nasaktan ng Pilipino, then declare war against China. Nasa tayong giliw na giliw sa Mutual Defense Treaty of 1951. Yung Mutual Defense Treaty, hindi po otomatiko natutulong ang Amerika pag tayo ay napatrobol. Yan ay dadaan sa kanilang kongreso. At yung kanilang kongreso magdedesisyon. Should we support the Philippines and let the MDT, the 1951 Mutual Defense Treaty, take into effect and support the Philippines? Send troops, send weapons, send missiles, send whatever. Hindi po otomatiko yun.
Kaya malaking kahibangan yung sinasabi ng mga nasa pamahalaan na otomatiko o tutulong ang Amerikano. Hindi totoo yan. Ito yung ayaw nila sa hakbang ng may